Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner and be a good Filipino citizen. Huwag maging biktima ng expired mong lisensya. Alright. Dito tayo ngayon. Again, firing range, no? So, anong topic natin today? Maraming tumatawag sa, sa aking messenger. Minsan po ron sa akin, yung mga member natin sa One Gun Pilipinas, they are always asking ano ba talaga yung baril daw na bibili nila, paano sila mamimili, at anong caliber. Usually ang caliber, hindi natin pinagtatalunan, no? Sa mga GCs natin, mga FB natin, maraming nagtatalo tungkol dyan sa caliber ng baril. As I explained before, sabi ko nga po, madalas po, alam nyo ang mahalaga para sa akin, ay yung shot placement. Siguro po yung mga member natin sa One Gun Pilipinas, paulit-ulit kong sinasabi, yung hijack before sa Africa, no? Ang gamit po ng mga matkal ay Model 70 na Beretta na 22 LR. Ang mga kalaban, ang mga baril nun ay more powerful than 22 LR. But they managed to rescue po yung mga yung mga hostage victim doon sa eroplano. Ang mga tama po ng terorista kung hindi sa mata sa noo po. So what do we mean? Placement para sa akin po, yun po yung pinaka-importante. Hindi caliber. Kung naka-45 ka, tumatama ka, that is a good advantage po. Kung naka-45 ka, matatama, so what is the use of caliber 45? So yun yung ibig nating sabihin, may tatlo tayong baril dito. Meron tayong Glock 17 Austria na Gen 5, no? Meron tayong Austria na Gen 3 na 22, caliber 40 at caliber 45. Now, bakit po tayo may nagpapakita ng mga baril ngayon? Ipuputok po natin to lahat, no? So, ang gusto natin ipaliwanag, kahit anong baril po dito ang bilhin nyo, pag maganda ang shot placement nyo po, ano po yun? Yun po yung bigyan natin ng importansya. Yung patama po, hindi caliber. Sisimulan natin sa 9mm. So, ipuputok natin yung Gen 5 Austria. So, tingnan natin yung clear. So, wala pong tama yung ulo, no? Tama yung ulo. Puputukan natin ng dalawa. So, natin yan, sigurado. Proficient tayo. Ready, up! Ito yung patama, no? Pumasok yung dalawang bala. So gagawin natin ngayon, yung caliber naman. So, caliber 40 tayo, no? Glock 22 Gen 3 Austria. Yan. So, anong meron sa caliber 40? Yung 9mm po, high velocity pero wala pong stopping power. Ang caliber 40 po, it is known as, it has both po, parang 45 na, parang 9mm. So, meaning may stopping power na, may penetration pa. No? So, high velocity po, no? So, yan. Again. Puputukan ulit natin yung ulo ng board. Again. So yun po yung patama, no? Nag one hole tayo. Good thing, kasi nga,
proficient din tayo sa caliber 40, no? So 9mm and 40, tumama naman po, no? So 45 na tayo. O yan, last na. 45 na tayo, no? So again, shot placement is the key. Sabi ko lagi yung sinasabi yan sa mga live natin, no? Shot placement is the key. Ready? Up! Ready? Up! 35. So yan yung tama ng 45, no? So bakit natin ginawa tong video na to? Gusto po natin i-emphasize yung shot placement, no? Caliber is just a bonus, mga kasama. 9mm, 45, 40, 22. Yung caliber po ay ano po yun, bonus. Huwag po tayong magdepende sa caliber. Yan po ang ano natin, ang dapat nating i-develop, yung ating shooting skill, yung ating proficiency, yung ating accuracy, no? So, we have to develop our skill. Anumang caliber po yan, maniwala po kayo sa hindi. Pag kayo po ay proficient, kayo ay accurate na pumunta, you will become an effective marksman. Yun naman po, magandang hapon, One Gun Pilipinas.